Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 12, 2026 at tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay at ngayon ay pinagdiriwang din ang Divine Mercy Sunday. Ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 2 verses 42 to 47. Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang ari-arian, ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at Happy Easter pa rin sa ating lahat. At napakaganda po ng karanasang ibinabahagi sa atin sa ating unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ito, sabi nga, nagbabahagi sila ng kanilang mga ari-arian at lahat ng pinagbilhan ay ibinabahagi naman ayon sa pangangailangan ng bawat isa na siyang kailangan natin matutunan sa mga panahong ito na tayo po ay muli nasa isang krisis na kinakailangan ang lahat ay magtulong-tulong. Kaya maganda po ito na sana tayo lalo tigit sa mga Katoliko, higit tayong marami sa bilang na kung tayo po sana ay laging magsisimba at magdarasal, At mayroon nga panawagan ang ating pong Santo Papa na magdasal tayo para sa kapayapaan. Pero ganun pa man, siyempre bahagi po niyan ay mayroong mga pagkilos na dapat gawin. Sa ganun ay malampasan natin muli ang krisis na ito. Marami tayong krisis tungkol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina na nananawagan nga tayo. Sana naman maging sensitive din. At wag lang puro sarili ang isipin. Kaya nga lagi ko po nababanggit nitong mga kakalipas na araw na pinasasalo na agad sa mamamayan ang magiging gastusin, maging ng mga kumpanya ng langis ang kanilang bibilhin. Sabi ko nga, di ba, matagal ng stock ang nandito at hindi pa man sila nakakabili at nabili yon sa murang halaga at hindi pa sila nakakapag-angkat ng bago, pero lagi na nilang inia-adjust at sinisingil na agad ang taong bayan para sa magiging pambili nila. At pag bumili na sila, dagdag na naman ang presyo, kaya napakarami po mga kumpanya ng mga truck, ng mga cargo, jeepney, bus ang hindi na makapasada dahil wala talagang kikitain. At nakakalungkot din na sinasabi natin marami na naman ang nagugutom, pero marami tayong sinasayang ng mga pagkain, mga nabubulok ng mga gulay, maging mga mangingisda ay hindi na rin makapalaot. Kung may mahuli man, wala na rin naman pambili dahil nga talagang hindi nagiging maayos po ang ating proseso. Diba? Kung gusto natin maging maayos, kailangan talaga natin kumilos ng sama-sama na may pagkakaisa. Kasi hindi pwedeng sarili lang.
Sana naman, no? Wag lang ang bulsa ng iilan ang isipin natin. Wag lang din yung kung sino lang yung gustong yumaman dahil marami rin naman talagang yayaman sa panahon ng krisis katulad nung naranasan natin sa COVID, no? Kaya nawa, no, sabi nga, may awa ang Diyos. Kaya nga ngayon ay Divine Mercy Sunday, tayo po ay patuloy na magdasal. Andyan naman ang awa ng Diyos, ang habag ng Diyos para sa ating lahat. Pero kailangan din natin mahabag sa ating kapwa. Be sensitive sa pangangailangan ng iba. At kung may kakayanan, magbigay. Sabi nga, no, magbigay ayon sa kakayanan, kumuha ayon sa pangangailangan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.